Isa, dalawa, tatlo. Si Eric ay isa sa mga kilalang agent sa kumpanya namin. Hindi siya isang ordinaryong empleyado. Matapos ang mga buwan ng pagtatrabaho sa BPO, naging close kami ni Eric. Palagi siyang masayahin at merong mga kwento na nakakatuwa. Madalas kaming magkwentuhan tuwing lunch break at ang mga biro niya ay palaging nakakaginhawa sa mga stress na dulot ng trabaho. Pero hindi lahat ng kwento ni Eric ay masaya. Isang gabi, natatandaan ko pa, naisipan niyang magpahinga sa sleeping quarters ng kumpanya. Madalas naman kaming magpahinga doon pagkatapos ng mga night shifts, lalo na kung pagod na kami. Ang mga sleeping quarters na ito ay madalas ginagamit ng mga agents na nangangailangan ng sandaling pahinga bago magpatuloy sa kanilang mga gawain. Ngunit, ng gabing yon, hindi namin inaasahan ang isang hindi maipaliwanag na pangyayari. Nasa lunch break kaming magkakaibigan nang tumayo si Eric sa kanyang upuan. "Alis muna ako guys, sandali lang, matutulog lang ako sa sleeping quarters," wika niya. Hindi kami nag-isip ng kahit ano. Normal lang sa kanya ang magpahinga. Palagi niyang sinasabi na minsan lang siya magpahinga ng maayos dahil laging puno ng trabaho. Naiintindihan namin yun. Lumipas ang mga araw at hindi na kami nakarinig mula kay Eric. Karaniwan na kaming mag-message sa isa't isa, kaya't medyo nakakabahala nang hindi na namin siya makontak. Wala na siyang sagot sa mga tawag at pati mga messages ay hindi na binabasa. Magtatatlong araw na at nagsimula nang mag-alala ang buong team. Ang mas nakakabahala pa, walang nagpapaalam at wala kaming natanggap na kahit anong balita. Habang nag-aalala kaming mga kaibigan niya, nagdesisyon kaming alamin kung nasaan si Eric. Pumunta kami sa sleeping quarters kung saan siya di umano ay nagpunta upang magpahinga. Pagdating namin sa sleeping quarters, may kakaibang atmosfera na agad kaming sinalubong. Ang lugar ay tila mas tahimik kaysa karaniwan. Ang mga kortina sa bintana ay hindi na nagalaw. Medyo madilim sa loob dahil di pa gumagana ang ilang ilaw. Tinutok namin ang mga mata sa bawat sulok ng kwartong yun, umaasa na makita si Eric. Ngunit wala siyang bakas. Ni hindi man lang kami nakaramdam ng presensya niya. "Eric?" Tawag ng isa kong kaibigan. Walang sagot. Lumingon-lingon kami at nagsimula kaming maghanap sa loob. Habang kami nag-iikot, nakita namin ang isang bagay na hindi namin inaasahan. Isang katawan na nakahiga sa isang sulok ng kwarto. Matapos ang ilang segundo ng katahimikan, natanto namin na iyon nga si Eric. Pero ang hindi namin inisip ay kung paano siya tumagal ng 3 araw sa lugar na yun. Nakaupo siya sa isang sulok. Ang katawan niya ay parang hindi gumagalaw. Tila nakatulog ng malalim. Nang lapitan namin siya, naamoy namin ang isang hindi maipaliwanag na amoy. Isang amoy na matamis at masakit, na parang may niluluto sa isang malalim na kadiliman. Lumingon kami sa isa't isa, nag-aalangan kung ano ang gagawin. Lumapit kami kay Eric at tinangka namin siyang gisingin. Ngunit ang katawan niya ay matigas na. Tinutok namin ang aming mga mata sa kanya at napansin ang kakaibang kulay ng kanyang balat. Nangingitim at matigas. Hindi na tulad ng dati. Ang mga mata niya ay matambok na at ang mga labi niya ay kulay asul.
Walang anumang buhay na makikita sa kanyang katawan. Isang matinding takot ang gumapang sa amin. Nagmadali kaming maghanap ng tulong. Tumawag kami sa mga pulis at dumating ang mga ito ilang minuto pa lamang. Nang makita nila ang sitwasyon ni Eric, agad nilang itinulak kami palayo at sinabing maghintay na lang sa labas. Nagkaroon kami ng maraming tanong. Paano siya napadpad doon? Bakit parang wala siyang kaluluwa at matigas na ang katawan? Habang nasa labas kami, nagsimula kaming mag-isip ng mga hindi maipaliwanag na bagay. Si Eric ay isang ordinaryong tao. Pero bakit nangyari ito sa kanya? Ang bawat hakbang na ginawa namin ay tila nagdadala ng mas maraming tanong. Ngunit walang sagot. Hanggang sa magdesisyon kami na magtanong sa mga taong malapit kay Eric. Pinuntahan namin ang mga kaibigan at mga pamilya. Hindi sila makapaniwala. Walang anuman sa kanila ang nakapagbigay ng kasagutan. Lahat sila ay naguguluhan at nag-aalala. Wala ni isa sa kanila ang nakasaksi ng kung anuman ang nangyari kay Eric. Walang sino man ang makakapagpaliwanag ng kung anong klaseng kasawian ang nararanasan ni Eric. Habang patuloy ang investigasyon, nagsimula kaming magkukay sa nakaraan ni Eric. May napansin kami sa mga huling linggo ng kanyang buhay. Bago siya mawalan ng kontak, nagbago siya. Kadalasan, ang mga dating kwento ng pagkakaroon ng stress at hirap sa trabaho ay nagbago sa isang seryosong kalungkutan. Nagkaroon siya ng mga kakaibang sintomas. Madalas magtago, ayaw makihalubilo sa mga tao, at may mga pagkakataon na hindi kami makapagsalita sa kanya ng buo. At ang pinakamasakit sa lahat, natuklasan namin na ilang linggo bago tuluyang mawala si Eric, nakatanggap siya ng hindi inaasahang tawag mula sa isang hindi kilalang tao. Dito nagsimula ang kakaibang mga pangyayari. Bawat gabi, umiiyak siya, na para bang may mga nilalang na nagtatanong at tinutokso siya. Hindi siya makatulog ng maayos. Isang gabi, sa kabila ng mga investigasyon, nagpasya kaming balikan ang kwarto kung saan natagpuan si Eric. Nakita namin ang mga kakaibang simbolo na nakaukit sa dingding. Ang mga simbolo ay parang mga daan na maghahatid sa isang daigdig na hindi kayang abutin. Ipinakita sa amin ng isang lokal na manghuhula na ang mga simbolo ay nagmula sa isang sekta na nagsasagawa ng ritual upang makapagbigay ng kasunduan sa mga nilalang mula sa kabilang dimensyon. Ang mga nilalang na ito ay kinokontrol ang mga kaluluwa ng mga tao at pinipilit silang sumunod sa kanilang mga utos. Si Eric ay isa lamang sa mga napili, at ang tawag na natanggap niya ay isang uri ng patibong upang siya ay magbigay ng kanyang kaluluwa. Sa mga huling araw ni Eric, natuklasan niya na ang sekta ay may planong gamitin siya upang buksan ang pinto sa pagitan ng dalawang mundo. 3 linggo matapos ang pagpasok ng kaso kay Eric, wala kaming natanggap na konkretong sagot. Ngunit isang gabi, lahat kami ay naranasan ito. Sa tapat ng aming mga bahay, naririnig namin ang isang pamilyar na tinig. Eric, Eric, Eric. Ang tinig ay hindi makaliligtas sa aming mga pandinig. Lumapit kami sa pinto at nakita namin siya. Ngunit ang Eric na naroroon ay hindi na ang Eric na aming kilala. Ang kanyang mata ay dilat na dilat, at ang kanyang katawan ay puno ng mga pangit na marka
mga sugat mula sa isang hindi maipaliwanag na bagay. Ibabalik ko kayo sa aking mundo. Ang huling salitang iniwan ni Eric bago siya tuluyang nawala sa dilim ng gabi.